Hello, I'm Mama Diana and this is our life journey with my tracheostomy and BSD warrior, Mark. Pagkagising sa umaga, di may iwasang palagi kong chinecheck si Mark. Kung di siya nahihirapang huminga o baka natanggal yung oxygen niya sa leeg. Alam niyo na, takot yung mama niyo. At syempre, habang siya itulog, ito na yung time na para makapaglinis ng pinagtulugan namin. Kahit naman siya ipagalaw-galaw na dyan, pero dahil tulog pa rin naman, pinapagpatuloy ko pa rin ang paglilinis. Naku, tingnan niyo natin dito. Tingnan niyo naman ang working area ng mama niyo. Sobrang kalat. Ganyan kasi yan paggabi. Kasi niisip ko naman na pagkabukas ay malilinis naman yan. Kaya simulan na natin ang ating paglilinis. Isa-isahin natin yan para pagbago magising ang ating bata. Kaya yan. Unahin muna natin ang mga gamit ni baby Mark. Ito, ilalagay muna natin ito sa loob ng cabinet at i-arrange natin isa-isa. Yan. Dito naman sa kanya may suction area, sa mga gloves at mga kalat ilagay natin sa basurahan. At dito naman tayo sa may laptop area, mga gadget and mga kung anik-anik ng ating mama. Ayusin natin ang mga wirings. Ayan, isa-isahin natin yan. Nakakalat kasi ganyan paggabi. Mga ginamit namin yan nung gabi. Kaya, at syempre, pagtingin ko sa likod, nagising na ang ating bata. Gising na, baby. Aliw-aliw ko muna siya. Gising na. Kung gising na siya. Hey, Mark, gising na. Yan. Morning. Morning. Pero mga ilang minuto pa ay bumalik siya sa pagtulog. Ngunit hindi rin nagtagal, ay gumising din siya. Kasi umaga na. Pag umaga naman, ganito ang ginagawa ko sa kanya. Ina-exercise ko ang kanyang buong katawan. Pero dito hindi kami nakapagtapos kasi gusto niyang magpa-suction at magpabuhat. Tingnan niyo yung katawan niya. Inaangat-angat pa niya. Pero dito, parang siguro barado yung kanyang lieg, kaya isa-suction natin siya. Kuha lang ako ng gloves at suction catheter para ma-suction natin siya. Tingnan nyo, para siyang nahihirapang huminga dyan. Kaya, sasuctionin natin. Sandali lang, baby Mark, at sasuctionin natin siya. Nandito ako sa likod. Dito kasi yung suction machine. Ito na. Sandali lang po. At yan. Ipunin natin itong tipis at ipapasok natin yung suction catheter ng dahan-dahan. Nauubo-ubo talaga siya sa pagsa-suction kasi nawawalan siya ng hininga dahil tinasuction yung kanyang mga plema. Masakit tingnan na palagi siyang ginaganyan ko, pero kailangan gawin kasi hindi siya makakahinga ng pagbarado yung trach tube niya. Kaya anak, sorry, kailangan kong gawin ito para ikaw ay makahinga. At syempre, kailangan natin itong gawin para ikaw ay mabuhay. At ito na nga, kailangan natin siyang padidihin. Kukuha muna tayo ng feeding bottles at mga materials para sa pag-dede niya. Kuha tayo ng mainit na tubig, kahit half lang. 90 ml pala ang feeding niya kasi ito lang yung tolerated pa lang niya. Sana sa susunod ay mas marami na ang kanyang mainom na gatas. So, mainit muna ng tubig, tapos isi-shake natin siya para matunaw ang gatas nito. Then, shake lang muna natin. After niyan ay lalagyan na natin ng maligamgam na tubig or distilled water para pag ipa-feed natin sa kanya ay hindi masyadong mainit. So, ganyan yan.
Then, kukuha tayo ng kanyang medicine. Yung maintenance niya para sa kanyang heart. Sa oras na ito ay parang ganyan. Yung kanyang medicine na naka paper tub. Imimix ito sa ating gatas. Mix. At ito na nga, ito feeding time na. First, i-check ko muna yung kanyang tiyan. Kung naka-insert pa din yung NGT niya sa kanyang tiyan. Mayroon lang parang maririnig na parang ganyan, parang yung ganyan yung sounds niya. Then, pag okay na, pwede na siyang didihin. Nasa ilong pala ang kanyang pagkain kasi hindi siya pwede pang magkain sa kanyang bibig kasi baka siya ay mabulunan dahil nakatrach siya at sa tagal-tagal na niyang hindi nakakadedi sa bibig baka kasi siya ay ma-choke, kaya NGT na muna ang kanyang feeding. Pero syempre nagwi-wish din ako na sana someday bumalik din sa bibig ang kanyang pagkain. At yan, ipipinch ko muna yung NGT tube, then nilagyan ko ng gatas, then ipupush siya para bumaba yung gatas sa NGT. At yan na. Yun ang kanyang pagkain. Minsan naman, pinapatikim-tikim ko siya, ginagamitan ko siya ng cotton buds. Teka lang. Hindi mabuksan ang ating cotton buds. Ay, tapon. Yan. Nilalagay ko sa kanyang lips para naman minsan maranasan niya kung ano ang lasa ng gatas. Pero as of now, parang bumalik na naman yung hindi niya pagsasak. Hindi siya nagsasak ngayon. Kaya palagi yung kanyang lips ay parang always dry. Ay naku Lord, hindi ko alam kung ano ang gagawin. At after na, pag matapos na yung gatas, isasunod muna natin ng tubig para ma-push yung gatas papunta sa kanyang tiyan. Ayan. Pagkatapos niya naman magdede, ang mama naman ninyo ang kakain. Siyempre, hindi kailangan magpabaya kasi palagi na lang tayong puyat kababantay sa ating minamahal na baby Mark. Nandito na pala ang ating Papa Dervin. Tingnan nyo, para siyang butiti. Ang laki ng kanyang tiyan. Kain tayo. At syempre, matapos tayong kumain, balik tayo kay baby Mark. At ito ay yung pupunas sa kanya. Kasi hindi tayo maliligo ngayon dahil naligo pa lang siya kahapon. Ina-alternate ko kasi siyang maligo kasi hindi naman siyang umaalis ng bahay. Mahirap na ang palaging malinis. Sabi pa nga nila, medyo kailangan ang tao ay may bacteria konti. Pero hindi naman yung bacteria na bacteria. Kaya every a day before ng kanyang pagligo, yun ang schedule niya. Kasi naligo siya kahapon, ngayon ay punas lang siya. Yan, pinupunasan ko lang siya sa kanyang buong katawan para ma-press ko siya sa buong araw. Yan lang ang ginagawa ko sa kanya nang nakapagpahinga na siya ng pagkain. Matapos ko naman siyang punasan dyan ng maligamgam na tubig, ay pinupunasan ko din siya ng matuyo na towel kasi para hindi siya lamigin dito sa kwarto. Kasi nagpakabit kami ng aircon kahit naman alam naman natin na medyo hindi kaya, pero kailangan kasi masyadong mainit ang panahon, hindi kinakaya ni Baby Mark ang panahon ngayon, masyadong mainit. Pero titiisin namin yan para kay Baby Mark. Papag-ipunan na ang pangkuryente para lamang sa iyo, Baby Mark. At matapos silang punas-punasan sa buong katawan, paa naman tayo at pupunasan ng mga tuyong towel, then basa naman. Yan lang ang kanyang routine pag umaga. At pag hindi siya naliligo, pinupunas-punasan ko lang siya at yan na ang kanyang ligo sa buong araw. Pero mamayang
mga hapon ay pupunasan ko rin siya para medyo mapreskuhan naman siya kasi hindi siya nakaligo ngayong umaga. Kaya dahil kahapon ay nagligo naman siya. Yan, papadyamahan na natin siya. At ready na yan matulog. Matutulog na ang ating batutin. Yan. At yan na nga, tapos na natin siyang linisan sa buong katawan at mag-nebulize naman tayo. At after syempre nebulization, ready na siyang matulog at tingnan nyo ang bata, napagod sa nebulization. Hi baby Mark! Hi, tulog ka na baby ha? Sleep na. Mama is always here, Mama is always here. At syempre, laro-laro muna bago matulog. Yan na muna guys. Thank you for watching in our first vlog. Thank you. Bye-bye.